maganda naman yung transition ko after the MBA because yung team namin noon, yung Batangas Blades, LBC, Hari ng Padala. Yes. Yan. Oh. So from the MBA, sumali muna sila ng PBL. I think for hindi ko alam kung one conference or 1 year sumali sila. As you the head coach. Yun na muna. Yun na yung last nila sa basketball eh. And then after that, nagkaroon ng opportunity sa PBA. Nakakatuwa rin yun dahil si Coach Binky pa rin ang susi doon sa PBA. Because he was the assistant of Coach Chot sa Coke or Pop Coke. Hindi ko alam kung Coca-Cola yan before. So, nagkaroon yata siya ng opportunity somewhere. So, nung nawala siya, nagkaroon ng opening. So, nirecommend niya ako kay Coach. So, doon ako. So, ever since, magkakasama na kami nila, Coach Shot, hanggang sa time na naghiwalay. So, from Coke to San Miguel, to Talk and Text, national team. Hanggang national team, hanggang naghiwalay kami ng 2013. Nung na siya pala, no? Oo. Tama, 13. 2013. Yes. Hindi naman did it affect you also na as a coach, head coach, tapos then assistant coach na parang from being a championship coach, tapos bilang assistant coach? Hindi naman. Wala naman. Looking back, hindi naman. Dahil, syempre, nung time na yon, kahit, yun nga, hindi plano natin ang di ba? Marami tayong gustong mangyari sa buhay natin, pero minsan ang design ni God, iba. Yun ang nasusunod, di ba? So, minsan, kaya ang buhay natin, ganyan eh. So, okay rin, but I embraced it. Ang importante is, I was given the opportunity, I embraced. Tapos, binigyan ko ng attention, pinag-aralan ko rin mabuti, in-enjoy ko yung pagiging assistant sa PBA. And I think, bago ulit ako naging head coach, siguro mga 10 years ulit. Oh. Ganun. Sa college na? Sa PBA? College. O sa PBA na? Sa D-League. D-League. So, nag-coach ako sandali sa D-League. And then, doon na yung FEU, tuloy-tuloy na yun. So, from then on, tuloy-tuloy na yung pagiging head coach ulit. So, there was a time na para bang na-question ko din Lord, bakit hindi mo ako ibalik sa head coach? Ito yung gusto ko, parang gano'n. So, ilang taon ko yung kasi yun ang dream natin di ba? But I think there was a time in my life na na-realize ko na, teka, ito yung hinihingi ko sa Panginoon, hindi na ibibigay. Pero nung pinoprocess ko, sabi ko, hindi naman nagkulang. Naging faithful si God. Kasi all those years, kahit hindi ako head coach, hindi ako nawawala ng trabaho. Tuloy-tuloy sa PBA, tuloy-tuloy tayo sa national team, sa Gilas. So, kaya sabi ko na, okay Lord, bahala ka na. Kung gagawin mo ako head coach ulit, so be it. Pag hindi, okay din ako kung nasan ako. Oo nga, no? Ganda. After that realization, bilang, may dumating na. Dapat tiwala sa Diyos Tapos then yun na. Paano naman po nangyari yung from D-League to FEU? Kasi Lasal, Ateneo kayo, tapos Batangas Blades, and then now FEU is asking for your service as a coach. Paano po nangyari yun? Well, of course, nag-reach out sila. No, I'd like to believe lagi, no, dahil because I was working with Coach Chot, no. So, naniniwala ko na meron din siyang recommendation sa ganyan. Diba? Lagi namang ganyan yan So, ayun, so nagkaroon ng interview. Kaya, yun, nabigyan kami ng ng pagkakataon makapag-coach ng FEU. Started out as a 2-year commitment, ganyan, na-extend na lang. So, how was your first year as a coach ng FEU? Maganda yung actually maganda experience ko sa FEU. Nung nag-negotiate kami, actually hindi ako, sanay kasi tayo dati, pingin ng kontrata na mahaba-haba. Dahil yung programa, ayusin natin, ganyan. Especially after, ang experience ko kasi sa college was San Beda 2004 yata, 3 or 4. No, na-cut short yun. Hindi natapos yung kontrata. Okay. Because of our performance. So, sabi ko, papasok sa FEU, sabi ko, kahit kumuha ako ng mahabang
kontrata. Kung gusto nyo akong alisin, alisin nyo rin naman ako. Huwag na tayong dalawa lang. Okay. Sabi 2 ko. years. Yes. Anyway, yung tinitingnan ko yung programa ng FEU, every year nagko-compete sila. So nasa Final Four, so maganda. Sabi ko maganda naman siguro yung programa. So baka konting tweaking lang, adjustment, baka maayos natin ang konti. So, ganun, 2013. 13. Start ako, 2013 season. Nag-third place kami. 2014 season, nag-second place kami. Kalaban ng NU, Finals, natalo kami. And then 2015, nanalo kami championship against UST. And then 2016, after mag-graduate nila Pugoy, nila Belo, 2015 nawala eh. Lumaban kalahati ng team. 2016 nakapag-compete pa rin kami. Nakapag third place pa rin kami nung So medyo maganda yung yung record dun sa 4 na taon ko sa FEU. Ano mas mahirap, Coach Nash, yung mga professional players na ng NBA or yung mga young college players? Kasi nahawakan niya pareho eh. No? Oo. Kasi yung una niya NBA eh. Well, siguro pwede na rin pag-usapan, pati na rin yung mga professional sa PBA, no? Oo nga, oo. Kasi galing din kayo dun eh. Isama mo na, coach, kasi nag-coach ka na rin sa PBA. Galing PBA, tapos din pakiawin na natin. But mas nag-enjoy ako talaga sa sa college. No? Kasi nandyan talaga yung development. Nandyan sa murang edad, tutulungan mo sila, and then ang sarap ng feeling as a coach pag nakikita mo na nag-grow sila. Nag-improve yung game, tumatalino, diba? Yung hindi nila nagagawa 2 years ago, biglang itong taon, parang nagagawa na. So, ibig sabihin, na-impart mo yung dapat mong i-impart sa kanila. Tapos sila naman, na-absorb yung dapat ma-absorb. So, meron bang, may sense of fulfillment sa coach pag nasa college. No? Sa professional, ang assumption kasi is alam na nila yan. And then you manage egos. Diba? And for most of them, marami nang nadaanan na coaches. Nasa isip nila, minsan mas marunong pa sa'yo. Yes. Dahil, hindi, doon kay coach, nag-champion kami, itong ginagawa namin, yung pinapagawa mo. Minsan may doubt na. May mga ganon. So, minsan mahirap, but pag nag-cooperate naman, nakuha mo ang loob ng players kahit nasa pro, tapos nakuha mo ang loob na pag isang page natin sila, nakapagtuloy, masaya pa rin naman. No? Paano how do you convince nga yung mga players na ganun to follow kung ang nila ba't mo ako tuturuan galing na ako sa magaling na coach? Paano yung diskarte nyo pag ganun? Do you have to show them muna yung diploma, yung credentials sa coach? Or? Mahirap kasi mahirap ipilit sa player. Diba? So sometimes you really just have to earn it. Minsan kailangan mapaniwala mo sila sa mga pinapagawa mo. Minsan pag hindi, yung iba maniniwala sa pagsabi mo pa lang Diba? Yung iba hindi. Kailangan ma-prove mo sa pag nagawa na namin. And ang pinakamabigat doon, kung meron mga ibang player, sasadyain na i-fail yung pinapagawa mo. So, ang hirap i-prove, di ba? But in the end, rin yan, lalabas makikita nila kung ano yung tama at mali. So, yeah. Merong nananadya. Meron din. Meron naman pilosopo sumagot. Meron pilosopo sumagot. Diba? May kilala ka bang gano'n? Wala. Parang meron meron yan. Parang meron Meron naman sarado tenga. Ha? Sino naman yan? Meron mga ganyan. Pwede mo bulong? Hindi, actually yan. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.